So, para sa pagsugod, let me pray. Heavenly Father, we thank you so much, God, for this Sunday. We thank you so much for everyone nga nadiri, Ginoo. Salamat mi Lord nga ikaw nagdasig namo kanunay. Panahon nga maluyang mi Ginoo. Panahon Ginoo nga matry og sulod ang yawa sa among spiritual life and i-try me og discourage. Salamat nga you always find a way nga mapukaw mi either kuhiton or sa duklon Ginoo. But thank you for that. I pray even those nga karon Ginoo nga naay bagyo nga moabot, and I pray for katong mga naa sa mga edges sa Philippines nga dili ra kay sila affected. Let your hand cover them, Lord. Daghang salamat Ginoo. And as we listen to your word this morning, I pray nga imong ablihan mo makasing-kasing, among munahuna, to be open to what you have in store for us. And even for me, Lord, as I bring your word, guide me. Thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so ang atong title karong buntaga gitawag ni og Move On Na. Okay, move on na. Kung makadungog mo ani nga kuan ba? So I'm so sinyo utok. Ha? Move on ta. Move on na. Unsa I'm so sa tong utok be? May pinagdaanan, pwede kayo. Ay, isa, nakadungog na taani nga. No, nakadungog na taani. Move on na, Brad. Move on na, bay. Move on na. Move on na ta. Kasagaran madungganin na to, kung naa sa Facebook or mga amigo, is kani mga yab-uyab, no? Mao na gitaw ko yab-uyab, kay di mo ginasla uyab, yab-uyab ra ba? Ya, dili magdugay, pero anyway, kasagaran mo na may tabo, yab-uyab. Nigbuwag, move on na ta eh. Man naman to, niagi naman to. Human naman na nga chapter sa atong life. Or maybe, ganahan ka na niya, wadyo ka kapanguyab, or nakay gusto kay ba niya, di niya mo mapanguyaban, o niya, naadto siya sa lain. Kadungog naman niya, at kung masaya ka sa piling niya, wag niyo na ipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya. Sa sumpay? Huwag kang paluhain at alagaan kanya. Ay, why? Nakadungog aning kanta, ha? Hala, no? I-search good sa YouTube, paubaya. Kana, kadungog na ginmo na. Sige, makita mo. Anyway, naapoy daghang mga klase nga mga move on. Naating ali mga duwa. Ngayon yung giapilan sa una niya, napildi mo ba? Kani mga batanon ron, labi na bang Mobile Legends, no? Ma-feel ginako ang ilang pagka-passionate mo duwa. Alam, saban kayo niya ni kapildi. Dugay kay banga ni kauban na eh. Nya, may nguntang, mubuo na ta, Brad. Mubuo na lang ta, sige, padayon na sa next game. Or maybe ni-appeal mo ka ng contest nga dako kayo, music battle. Ana nga, na-appeal mo contest nga abi ninyo mo daog na jud mo nya, wa. So mumubuo na lang yun, bahalag murag daog pero pildi. Or how about namoy trabaho unya na ang inyong kauban nakadawat og bonus pero kamuwa. Unya nag-ingon jud nga anong nakadawat man siya bonus nga ako man taning hinaguan. Or natingin may kauban sa trabaho nga na-promote unya ni sakal siya sige sa kanya ikaw nabili lang siya mo kasi mo position. Yung ko nga ano sige may sige saka. Move on, inulin ka, move on na lang, Brad. Padayo na ta. Or, how about kaning marriage nga unsuccessful? Kaya nakasal mo, and then sweet kay pagsugod, and eventually, niabot ang time nga murag nihupas ba ang inyong feelings para sa ugusa niya. Nahitabo, nagkalayo, nagbuwag. So, maingnan ba na ito nga, asa, move on na ta, move on na lang. Pwede na ito isulti. Or how about kung naatay loved one nga namatay, close kinato, niya, di kita ka buhi ba? Ganahan na dyan kita mo buhi. Let go na ba? Di ta ka let go, di ta ka move on. Maybe some of us naka feel naging unsa nang move on.
So akong gi-search ning move on ba. Akong gi-search sa kanang wa magi definition no sa move on kay slang man na siya murag magkita rin nag-imbento tingnan na sa mga tao nga mga Bisaya din nag-imbento na ambot. So mo na yung mga definitions nga akong nakitaan. Example, next slide Vince. Ang first nga definition na kita is live. So unsa man yung live? Yung nagbutang siya example dito nga. Human naman ta ning lugar ra so move on na ta. So muhawa ba live to biya lang mo biya. So ikaduha, mo niya tong murag na sweeto kay ta ani. Stop having romantic feelings about someone. Move on. Mala kito paubaya ana. Biya okay na humanain yung time, nalipay mo sa usag-usa, pero karon manaman inyong time. So move on na lang ta. So ikatulo nga definition, start doing something new or making progress. Start doing something new or making progress. Mo lang move on. Mo sana move on. So here's something interesting about kani nga seeing ba move on. Murag sa ato sayon kay isulti no nga move on na brad, move on na tabay, move on na sis. Pero kung masulti na to sa tong kagalingon, murag listen kay dawat. No kanang ikaw nga Mil. Okay na to Mil, move on na ta. Nakasuway na buging ana, nakasuway na ba mugsulti si kagalingon nga ni labay na to, napildi na ta ato or gibogan lang giting wa giting koy ayo nga pagka boyfriend or girlfriend so move on na lang ko. Nakasuway na ba tag sulti sa to kagalingon murag sayon ra kita mo advice ba no? Sayon kita mo take sa Facebook. Uy, move on na brad. Nangit nanan lagi na ilain, move on na. Pero murag sa atong kagalingon di ta kasulti. Ngano ka na? And of course, naay saying sa psychology, sa counseling, moana na sila nga, you can't help someone who doesn't want to be helped. Kaya kung dili ka katabang og tao, kung di siya ganahan magpatabang. Okay, naay, of course, emergency situation, pareha na mag-suicide, kinahanglan mo na siya luwason. Pero kaning ingani mga sitwasyon, kaning buwag uyab, kaning na siya sa trabaho, wala marriage nga unsuccessful. Kung ang tao dili ganahan magpatabang, lisod kinatabangan. Kay nakoy mga experience ba nga mo ana din ang mga batanon ba duol din sila kuya kanang ingna gusto siya kuya nga tambagi gusto siya kuya nga mo niya buhaton mo ni ingko nganong ikaw may ni duol para niya. Iko wala lagi siya duol nako mga igtabang. Siya di kuya kay wa man siya kabaw nga kinahanglan siya tabang. Ko maybe sometimes mahitabo na siya posible. Pero kung ang tao gahi pa kayo nga di siya ganahan magpatabang, lisod pa kaayo. Nya kanang mao bitang mga counselor ni usually mahitabo ng counselor is kung ang marriage kabuwago na or nanay maghikog or padung na siya mag-suicide attempt, or nanay mga adik-adik, rehab, or sobra na kayong alcoholic, maunang na ay mga lugar ngayong anak, kay naa naman sila kinaubsan yun sa tawagan na muragaga, kung nagkapyot pa, pinakalas na lang yun ba, matagak na, maunang muduol na din sila, counselor, maunang muduol na Ginoo. Pero kung ang tao normal pa, mura lagwa, maglisod kag tabang ang tawhana, kay, man niya gi-feel nga nanginhanglan pa siya. Ano siya, okay raman ko. So, kung maingon ka nga, move on na brad, tanaw niya nga, advice, manila ako, mas nindot pa man kog life, ano niya, lisod kinatabangan na tawhana. And I know some of us, kung naay mo sulti na itong move on na taan nga kuhan, okay na ta. Magduduha ta, usahay no? Nga, maminaw ba ka niya di? Do you know unsaon to pag move on? Kabaw mo unsaon, kung naay mga butang nga mahitabo, and then gusto ta mo move on, do you know what we need to do? Is we need to stop. We move by stopping. Okay, we have to move on by stopping. Okay, we need to stop and we need to change. Natay usbon. Sa may atong usbon. Okay, mo na itong istoryahan. Ang passage this morning is, the next slide is from the book of Numbers, chapter 13, verse 1 to 33. Now, first of all, kaning Numbers, libro ni sa Bible, third book, Genesis, Numbers. So third book, dili na siya kuan subject sa math ha, dili na siya kanang libro para sa katong dili kay suito sa Bible, naay libro sa Bible nga gipanganlan og Numbers. Kay dili na siya college book.
Numbers, mo ginipangan sa libro. And this morning, we're going to talk about moving on. Mo man to ang istorya, moving on. Move on na ta. Now, kani nga passage, it talks about not just one person nga kinahanglan mo move on, but a whole nation. Tibuok nga nasod nga kinahanglan mo move on, kinahanglan mo irog na ba? Sa asa sila nahimutang ron. So, dili na to ni basahon ang tanan kay 33 verses man taas-taas, dili na nako basahon. So I hope nga kung namoy time mo niya, Numbers 13, 1 to 33, basahan na lang ninyo sa inyo ha. Namoy mga Bible or namoy ka na sa cellphone ka ng app. So ako, tagaan na ta mubo nga context. Tagaan na ta mubo nga context unsay mura ako lang i-quick summary unsay nahitabo ba before ani tabo. So, ang Israelites na slaves man to sila sa Egypt no, katong panahon pa ni before pa ni Moses, na slaves na sila. Now, do you know how many years sila na slaves? 430. 430 years na under sila sa Egypt, slaves to Egypt. Kabaw mo sa kadugayan ng 430 years? 430 years, sakto. So, pila ta ka years na under sa Spanish? Kabaw mo? Wala, history? Wala yung mga maestra dre? Under ta sa Spanish? Murag pare-parehas ano? March 16, 1521. Kada mo naman kanta ha? Mana siya, Yoyoy. Salamat ang Yoyoy kayo kinumdum ta. Gi-celebrate pa itong kuan. Pila to 500 years. So mga ingana 430 years. Kabaw mo sa nakadugaya? Katong nga time, ang average nga lifespan sa usa ka tawo tungod kay na slaves is between mga 30 to 45. Imagine ha, 30 years old, mora na lifespan sa tao ana nga time kay kung slave ka, pwede ram kapat yun si mong master nga way rason. Gabihagod pastor. Mao na sa katong nga time, ilang nga culture. So, ang lifespan butang na tog 40 years. Okay, ang lifespan sa usa ka tawo. Meaning 40 years, pila ni? 430 divided by 40, mga 10 generations na puro sila slave. So ako, ang akong anak, ang akong apo, kung ako may first nga na slave 10 generations, puro slaves. Imagine na nimo, kaning mga tawhana, kaning mga Israelites, wala sila kailaon sa feeling nga free. Di pa rin na to, kita, libre kita mabuhat bisag unsa. Pero kani sila, 400 years, akong papa, akong lolo, puro na sila slaves. So ako nahibawan, slave jud ko, ingani gid me. Wala na gini future. Ingani. Mao na gini hitabo. Mao ni akong life. Move on na lang ta. So anyway, for 430 years, slaves. Niya, one day, gisugo sa Ginoo si Moses. Moses, ato ang Israel og i-free sila. Okay, so kabaw na tani sa story. If you grew up in church, kabaw mo, kato, nagpada ang Ginoo og 10 plagues, nga gisilutan sila, katong mga baki, katong mga ni-red ang tubig, and katong ang pinakalas is namatay ang eldest son sa either animal or Egyptian, basta kato, na namatay ang firstborn, and then gibuhian sila sa Pharaoh. Ningon ang Pharaoh nga, murag, grabe na kayo ni, adto na mo, wala pang layas na mo dre, bahalag wala na may slaves, basta di lang may mga matay. And so gibuhian na free sila. First time in 430 years, na free. So of course, kung 10 generations na mo, 400 years nga free, wa pa mo kasuig freedom, inig mabuhian mo, wa mo kabaon sa ibuhaton, di ba? Kanang kita lagi wala, kung kita balihon na to, free ta niya ikalita og slavery og kalit, na mo abot ring nga nasod, mo abot man ang China. Mo abot man ganito diri, unya enslave ta, wa ta kabaon sa ibuhaton. Kay lo, di ko pwede mo gawas og bahay. Mura katong giisikyo ba? Di ba? Kabantay mo nga, mura ta gitrangkahan sa tong mga bay. Daghan na to, aman mo patuo. Pero ingana nga pamaagi, but bali lang ilaha na enslave sila, na trap sila sa ilang kagalingon for 400 years and then na free sila. So naglibog sila sa buhaton. So unsa may mong buhaton mo to na si Moses muli nila. Sige, marcha ta padong dito sa Red Sea, padong sa Red Sea nya. Wa biyan sila gawas-gawas ng mga Israelites. So si Moses ni lead nya. Pag abot nila sa Red Sea, kabaw mo sa nita buhaton, na trap sila but then gi-cross sa Red Sea, di ba? Kay namdum ato natunga ang dagat. Unya nilabang sila. Kato, kanindota kana kung naaplang nakakita ato, naaplang naka YouTube. So anyway, nilabang sila, labang na nito, labang sila. So nagunahon na sila nga, mao na gini free na kita. And pag abot nila dito sa Pikas, na desert. Kanang
ambot unsa pag-explain ako ng desert ha, basta uga, way tubig, way mga kahoy, mga nang wala gid bato. Dili usay magunahon na tag desert kay puro balas, dili na ingana ta ng desert. Napay desert nga mga bukid pero bato lang, ingana ha, lahi na nga klase nga desert. But moto, ato sila lakaw sa desert, pero sige buhat sa Ginoo. Gi-provide gyapon nagpadaang Ginoo og kana pillar of fire, gitawag man nag pillar of fire. So ambot unsa pag picture nimo na naay usa ka poste nga kayo nga mag-una kay para kabaw sila sa padong. So naapoy pillar of cloud ini ka morning para sundo nila. Grabe, di ko ka-imagine sa mga Israelites sa tunga time ba na spoiled. Na spoiled yun kay mga milagro sa Ginoo niya. Moingon na sila nga, Lord, reklamo na sila ni Moses. Moses, unsa naman ni, wala naman mikaon. Balik-balik naman lang ni. Mamunit at tanig mga pruta sa makita na itong kahoy. Pwede ni mo ingno ng Ginoo nga padadaan ng tagpagkaon. Mato ni uwan ang kanang mana. Kanang mana, murag, ang mana ko no, katong nga time is something nga mahulog and then iniktilaw ni mo, lahi-lahi ang mo different ang lasa ba? Mo different siya. So karon nga lahi nga lasa, ugma lahi na sad nga lasa. So same siya nga porma, murag pan, pero inikaon mo lahi na sad cheesecake na sad ron, brownie na sad ugma, murag ana ba? Pero pareha ra porma, mao kuno na ang mana. And so, sige, mo to gipawanan sila sa Ginoo og mana kada adlaw. Nya giingnan gani sila sa Ginoo nga ayaw lang mo pag-save, ayaw lang mo pag butang dra og something kay everyday magpadadyo ko. Nya nireklamo pag yun. Ana pag sila Moses puula na ning mana. Pwede ka magpadag karne? Ngilngiga. Ana gid ka spoiled. Ana ka spoiled ang mga Israelites ano padana sa Ginoo. Daghan kay mga milagro ang gibuhat sa Ginoo. And then Israel spent a lot of time in the desert. Ito sila inhainay sila, lakaw sila padong dito street, padong sa kabaw mo asa sila padong? Wala. So, you think nga samtang naglakaw sila sa desert, gipula na sila sa desert, mo na sila nga anong mentag mahuman na ta ang desierto kung asam nga itadadon ni Moses, moabot na ta. And this is where our story picks up. Okay. So, let me ask you, nakadungog na mo aning phrase nga promised land? Promised land? Kana kadungog na wana. Sa unsa may inyong sabutan ng promised land? Unsa man ang promised land? Langit? Pwede sad. Kani promised land dili ra ni siya sa Christian ha. Niabot na ni siya sa secular nga mga secular nga world. Naabot na lang ang mga term, nahimo na siya promised land. Nana na siya sa secular nga world. Yuta nga saad, mo na siya. Promised land. Unsa man kamo kung tanon mo unsa man ang promised land? Unsa man? Yuta nga saad. Pero unsa man? Di ba? Kani siya, sa original gidani is ang promised land is the land that gipromise sa Ginoo ni Abraham. Katong ningon ng Ginoo nga Abraham, hawa dira nya dadon ti ka sa lugar sa aran ti kag lugar, promised land. I will send you to the promised land. Nga adto mo magpuyo sa imuhang mga descendants. Mo na siya promised land. So basically kani nga yuta, it represents freedom, prosperity, salvation. Mo na promised land pag panahon natong mga Israelites, mo na gisultian sila sa ilang mga generations bagi pa sa ayaw mo kabalaka kay bisan to dog slaves taron gisaaran sa Ginoo si Abraham nga one day dadon ta sa promised land. Nya kani nga generation sila na may makasud sa promised land. Karon nga time gani naaman ni secular nga term promised land. It might sometimes mean success or usay mo reach nimo ang ultimate goal ba. Mo na meaning sa secular world na ng promised land. For example, kani mga NBA players, kung ma-champion sila, mo na yung sila na-reach na gid nila ang ilang promised land. Mo na siya ang term promised land. So, mo na pinaka-nindot nga lugar nga imong matuan. Mo na promised land. And this group, kani nga generation, sila mo'y napili. Murag nasurtihan ni sila nga generation kay sila mo'y makasud sa promised land nga gi-promise. And so na sila dool na sila sa promised land niya. Murag pila na lang, a few days na lang lakaw ba. Moabot na sila sa promised land. So nihunong sila. Sa man nga dool na makita sa promised land. Ngano nang hunong man ta nga mao ni mga nadunggan na mo sa among mga stories, among ginikanan, sa among lulo nga moabot na kita. Nya ngano manghunong man ta.
And so, ningon si Moses nga, before tamusod ang nga yuta, wa pa man ta nakabaw unsay naa dira. Ato sang isurvey, ato sang i-research. Kay kato si Moses, katong iyang background niya, kay naman sa siya military nga background, nasa siya bright minsan to si Moses, so siya nga, di tapta kag dasmag, uy, wa pa takabaw unsay naa didto. Bisan to og i-promise na, wa man takabaw unsay naghuwat na to didto, so atong strategic ang pagadto. And so, ang gibuhat ni Moses is, naman ay 12 tribes, no? 12 tribes katong. If you know your story, nanay 12 ka tribo, 12 ka grupo sa mga 12 regions sa Israel. And so, gitawag ni Moses, okay, padadi ko usa ka leader kada tribe. Sa Reuben, Zebulon, mga nga tagsa ka leader. Okay, so nagpadala sila tagsa ka leader. Ang katong leader nila, actually, is, dili pa ito sila official ka mga leader, kay wala pa man to sila giingnan ni Moses, ikaw leader, saka wala. So, nagbutang nga ito sila ilang murag, o kani among ikaw may lead ito. Oh. So, gitawag sila ni Moses. And then, actually, gihimo sila ni Moses nga mga spy. Unsam ning spy. Musod sila dito sa promised land, unya di sila magsaba-saba nga mga Israelite sila. O di sila magsaba-saba nga, muanhimi kay, amo na ning kwaon ninyong yuta. Di sila magsaba, mo spy ra sila dito. Mutanaw sila unsay mga klase sa yuta, unsay pagkaon na diri, pwede ba magtuko diri mga mansyon, or unsa mga mananap, mabuhi ba mo mga mananap diri, nabay mall diri, nabay mga SM. So, mo na ilang buhaton dito. So, dito ang mga 12 spies. So, ang total days, kaning, gikan sa ilang gihunungan, until sa promised land is about mga 12 days, 11-12 days, ang paglakaw pa dong dito. And then, so, back and forth, mga 30 days, kay mag-research pa man, research. So, for 30 days, dito ang mga spies. Dito sila sa promised land. Buhat sila dito, mga research nila, tanaw sila sa mga tao, istorya sila sa mga tao. And then the spies came back. Balik ang spies. And this is where, diri na, nihatag na sila mga report, diri na mo nindot ang storya. Okay, naana din. Ang una ni report, ang napo ka spies, 10 spies, 12 ba to? 12. There are 12 tribes, and so 12 ka spies. Ang first 10, report sila, ito sila ni Moses. Sila nga, kanang, Moses, yes, nindot ang lugar. Nindot kayo dito. Katong giingon sa Ginoo ni Abraham nga, a land flowing with milk and honey. Kana, nindot kayo paminahon, flowing with milk and honey. Nindot ta paminahon, nga, murag tambok jud kayo ang yuta, murag anag style ba? Murag anag nga pasabot, nga, mo flourish kita dito. Nindot jud kay Moses ang lugar niya na tong 10 ka spies. And it's everything atong gipangita, everything that we could hope for. It's the best place para nato. Mo to ningon natin spies. And nindot kay paminaw na lipay si Moses, nalipay. Nilipay niya. Nindot ang tato. Pero ila manggipunan. Ni ana sila. Nevertheless, next nga slide, Vince. Nevertheless, or unfortunately, or pero, apan, ana sila. The people who live there, who dwell in the land, who live in the land, are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. Ang kaning descendants of Anak, mga higanti ni sila, mga dagko. Mura tingin ka na mga NBA players ba, kadaka, ana. Mga giants. Muna ilang gi-report siya, nindot dito Moses, nindot siya yung lugar, pero ang mga tao nga nagpuyo dito, mga ligon kayo, mga gahi. Yang ilang mga syudad, murag, lisod mo kayo na ito, das maggan, dagko pa juga ilang mga syudad, murag maglisod, matag-atake ani. Unya ang mga descendants of Anak, murag itong mga NBA players na dito, mga dagko kay glawas. So, ako ko nung i-apply sa atong time ron. The people who dwell in the land are very strong. Today, nahon natin ito nga, ganahan ko mo itong promised land. Pero, unsa may gamit na magbalik-balik o simba nga, may nausab sa kong kinabuhi. Maura man akong kinabuhi. Asa man ang promised land, ani? Maura man ako mga pag-antos. Or, the cities are fortified and very large. Mura lagi ka na mo ampo kus Ginoo usahay, di lagi kaabot akong prayer sa Ginoo. Mura lagi
Na ay wall ba, masangit sa siya sa kisami akong prayer, murag dili siya kadungog. Murag na ay wall ba between me and God, nga mo try kay kong istorya, dili abot sa iyahan, di sa ko kadungog sa iya. Or mayingon sila nga, giants live there. Mayingon ka nga, bisihan na nako ron. Wala mo ko'y time atog simbahan, wala ko'y time bisag pagbasag Bible or wala ko'y time ampo. Yun sa magigamit ani tanan nga kani mga giants man sa akong life, kani mga mangita jud ko kwarta kay mo feed sa akong family. Yes, that's a very sakto na siyang rason. Usa na sa mga giants sa atong life nga kinahanglan to kontrahon, nga kinahanglan ta mangitag kwarta. Or mayon ka nga wala jud ko'y time, nahurot akong time pangitag trabaho. Nya wala sa ko'y di sa ko kalaglag kay naay daghang mga pandemic restrictions, di ko kaapil og simba kay naay mga daghang mga gisulti ang gobyerno nga di ko pwede mo adto. Pero lahi pa yato ba no? Maglisod og simba no, pero makita lagi tas may di nga manglaag. Okay, lahi ba lahi? Okay, watay labot. Pitik ra to, pitik. Okay. So ang 10 spies, or maybe some of us karon, mo na itong una-una, mo ito ilang una-una, mayroon ka nga, mo niya mong conclusion, Moses, nindot ang promised land, nindot mo atog langit, nindot ang ginabuhi kuyog nimo, pero, saon, man tani, mga gahi im kay atong kontra, wa mo ko'y kwarta, di mo ko kasimba ni mo Lord, wa ko'y kwarta, wa mo ko'y time. This is my conclusion, this is what I think, Lord, this is our opinion, ngayong ani, Moses, this is our opinion. Have you noticed that this is the language of unbelief? Muna siya language of unbelief. And then we'll talk about that a little more. We saw, kita mi dito, kita mi yun sa kanindot, pero murag di ginato kaya. Lord, ganahan ko may mong Christian, pero lisura saan may mong Christian. Uy, napagiingong Pastor Romel nga, mabalik pagkitinig sa baddo niya, seminar pagkit pila ka oras. Daghanan na kong salida, matanaw na. Pila na episodes ako ano? Language of unbelief. These are the words of someone who walks by sight instead of by faith. And in order for us to move on, in order for the Israelites to move on, in order for Christians to move on, we need to change our mindset. We need to change our mindset, our minds. Nganong minds man, Pastor? Kay diri man na daugon. Diri man na daugon. Bisag unsaon pa nimo, mo side trip o gamay, side trip, tagamay side trip. Naa kay struggle sa life, no? Na kay struggle sa imong life nga example internet porn or inom or di ka undang og sigarilyo or whatever vice, whatever nga mga struggles. And then magsige kag paampo. Sige kag pa-rebuke. Sige kag text nga iampo ko ani. Pero imong ko galingon di gini mo usbon imong nahuna ba nga di man gini maayo. Naa mo gibati nga mahitabo aning sa future nako kung magsige kog inom akong atay madaot or unsam gani. Kung magsige kog tanaw internet porn madaot akong relationship sa akong pamilya sa akong asawa. Unya magunahon sige naman ta kog pa-rebuke. Pero imong nahuna nga, kinahanglan inigrebuke nila, mausap gina kung nahuna. But you're not doing anything. Sige dyan pong kag dool-dool sa imong mga amigo nga kusog mo inom or sige pong kag tanaw nga og mga websites nga di angay tanawon. So naghuwat ka nga ang Ginoo may mo milagro or naay mo rebuke nimo nya, muwagtang tanan imong nahuna, mura ka nang kung sa computer pa i-reformat na lang. But God doesn't work like that. Gusto niya nga, ikaw, gyud, maoy gusto mausab. Change your mindset. Kaba, inamdo mo na yung ko nga, lisod kay tabangan ng tao nga di ganahan gusto magpatabang. Kung ang imong nahuna, okay ra nang magsigig tanaw, di maayo, or bahala na, okay ra nang, kung lagi inom, di mo ginasa, mana din ka, di mo na, okay ra na yan na. Okay ra niya akong gibuhat ron. Kung imong nahuna, dili mo usab nga, di na maayo para nako, di ka matabangan, di ka mausab. Now, kani, mga tawhana, Israelites, they had to change their mindset, change the way they think before we can move on. Kaya ang mindset atong napo ka spies, ang mindset nila kay niyo nga, di gito na ito mabuhat.
Di kita kaadto sa promised land. Kay gahe kay atong kontra. Imagine nimo, murag Cebu James, kontrahon nilang LA Lakers, ing anak kagahi, atong kontrahon, pildi na daan. Nagunahon na sila mga pildi na tadaan. And sa ato, maybe like that, ngano mo try pa man kog undang, ngano mo try pa man kog diet, ngano mo try pa man kog likay aning mga bisyo nako nga mobalik ra magyapon ko sa future. Di ba? Atong mindset usbo na to. Ang mindset of unbelief kanang nami saying na sa kanang sports ba nga, wa pa gay gaduwa pildi na. Wa pa giduwa pildi na. Now, maybe some of us nahuna na. But here's the encouragement. Katong remaining, di ba 12 spies? 12 spies, no? Naay remaining duha ka spies. Ang duha ka spies si Joshua o si Caleb. Si Joshua o si Caleb. Kani silang duha gipanganlan nung ano man panganli ang ubang napo ka spies. Pastor, kay kanira man silang duha mo gadaog nindot nga spirito ba sa atong story. Now, the remaining two kani si Joshua o si Caleb LR ni sila. Para sa wala makabaw, mingon nga lahi ra ni sila, layo ra. Numbers 14:7. Mo nilang giingon. Next slide, Vince. Kani, and Joshua and Caleb, sila ninsulti, said to the entire Israelite assembly, the land we passed through and explored is exceedingly good. Nindot ang lugar. Nindot juga kayo. Ningon sila nga, ni-agree mi atong napo ka spice. Tinuod, nindot kitong. Tanan na itong pakinahanglan na rito. Pwede na ito itugway. Ang tanan na itong mananap. Dili mahotag pagkaon. Kanang land flowing with milk and honey. Nindot kayo mga tubig dito. Kinsay mga negosyo dito nga pwede mo daplin sa dagat, pwede daplin sa sapa, pwede mo inyong pamilya dito forever na tamang puyo. Nana sila nga, this is really the promised land. Yes, we agree with the 10 spies. Mo tiningon nila Joshua and Caleb, nindot yun ang lugar. Nindot. But then what they said next, mao'y naka-separate nila. Mao'y naka-LR nila sa napo ka spies. Lahi ra si Joshua o Caleb una-huna. Nga naman, mo nilang gingon, if the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Mauna ilang gingon. So, ang katong 10 spies, yung sila nga, lang change plan sa lang ta Moses, basig na sayo pra ka Moses, di dito mo ay promised land, pikas day, basig na sayo tagliko ha, basig diri day ang promised land. Dingon sila nga, sakto mo to promised land. Dingon sila Joshua, dili, wata masayop, sakto to. And if the Lord is pleased with us, ihatag nas Ginoo. Kabaw mga ni sulti sila ni kay katumungod nga time ang mga Israelites na komportable na sila sa ilang sitwasyon. Na naanad na sila ba nga wanan lang sila pirmigman na, tagaan sila katong mga karne, o pawanan sa mga, naandad na sila sa ilang life, manan na sila comfort zone, naandad na sila nga magsigig travel, nga murag di na sila ganahan nga, naandad na sila, ay Moses, ingon ang napo ba nga, kuan man di kayo, lisod man di kayo dito, dari na lang tayo, okay na niya itong ipuyan dari. Pero silang Joshua Caleb sila nga, dili. Kanindot dito, layo ra kay ni Dre, sigitag tent, sigitag maghuwa taon sa, dito kay nindot king lugar. So, ningon si Joshua Caleb, if the Lord is pleased with us, reklamador man sa kuning mga Israelites, good? Karelate mo? Reklamador kayo, tagaan na ganigdaghan kayo, reklamo pag yun. Stang, nanagay silpon, ay, Lord, karaan kayo na ko silpon. Lahi na sa ito nga tapsing. Okay ra. But, ningon tong mga si Joshua, yes, tinood, the people there are strong, but if God is pleased with us, He will fight for us. He will give it to us as we go forward. Yes, ningon tong 10 spies, the cities are fortified. Yes, the cities are fortified, but buhiin na inyong mga kahadlok. Let go of your fears. Let go of your worries. God will give us entrance to the promised land. And yes, na ay mga giants, tinuod. But, kanang lugar it has our provision. It has our blessings, our promised blessings. Nadra, this is our promised land. So let go of your
negative attitudes mo, nagingon nilang Joshua o Caleb, ato ng kwaon. Kay ilid tas Ginoo. We are able. We can move on. We have to move on. Ningon silang Joshua o Caleb, dili ta magstay diri. And maybe some of you, ginanglan ani nga, murag, na dugayan na ako aning standby, maybe sa imong spiritual life. Balik-balik ram ni mo, ram ni ako simba, ulibay, trabaho, simba. Maybe kinahanglan tag certain nga buhaton para maka-move on ta ba. And not just in our spiritual life, but sa atong relationships, sa atong married life, sa ato ang mga broken nga relationships, somehow we need to do something so that we can move on. Okay, pila naman ko ka minutes. Mag-communion man taro, no? Okay. So, akong i-summarize. Again, Israelites were slaves for pila kito ka years? Kuwang gamay ti. 430 years. 430 years. Napo ka generation. They were slaves for 430 years. We were slaves. Maybe, kamo, kitang tanan diri, kung naata relationship sa Ginoo, we were slaves to sin. We were slaves to sin. Maybe some of you nga, naagyapon ta under sa sala. Like I said, walay perfect na to. Diri ha? Ako nagtungtong ko diri, kanya akong giwali ron kay, sultihan ta mo, naigo ko ani. Sa kaning moving on. And maybe naiuban na to diri nga, di dito ka move on, gikan sa kaning nga power of sin. Nagisala ba nga, sige dito na to balik-balikon. Saon ginala ko pag tangtang ani, Israel witnessed so many miracles. Katong gibuhian sila, gi-release sila sa Egypt. Kita sila, grabe milagro ato. Asa ka na, napugo to, 10 go to kabuhat sa Ginoo. Madagko kayo. Nya, daa sila sa desert, natunga ang dagat. Asam ka na milagro ha eh. Tungaon ang dagat, paulanan mong pagkaon. Tagaan mong mga meat, langgam para mo inyong ikarni kadadlaw. Na tubig nga, inigbunal ni Moses sa tubig, sa bato, nigawas ang tubig. Asa ka na? Napala na ron, no? Wala tayo bayaran na sa MC. Bangag lang tatagpuan ba? No? Grabe kay milagro ang Ginoo. And I'm sure, kitang tanan, we have witnessed so many miracles from God. It can be big miracles like natay kailangan naayo gikan sa cancer. Or naatay nailhan nga marriage nga nagbuwag and then na-restore ang ilang relationship. Pagkadagkuan ng mga milagro ha. Or it can be as simple as wala natay pagkaon ron. Wala natay pagkaon para ugma. And then naay mo abot naghatag ninyo grocery. Or it can be the most basic nga pagmata na to buhi pata. Di na milagro. Buhi pata bisag unsa na to kaabusado usay sa tong lawas. We have witnessed so many miracles, physical healing, kaning mga emotional na to nga mga recovery nga natay mga issues sa una niya na recovery emotional, financial supply, safety from this pandemic, kana milagro. Now, Israel is on the verge, nanagid sila sa edge, sa promised land. Pilian nila ang 12 leaders, 12 spies. Nibalik ang spies, naay na po kabok, bati og news. Naay duha ka nindot og nindot positive. Kabaw mo sa gibuhat sa Israelites? Dito sila nituo sa napo. Instead nga mutuo sila sa Ginoo nila nga gihatag na nita ng mga miracles, dito sila ni patuo sa napo nga ay di gid na to makaya.
Magunsa naman lang itong milagro sa Ginoo nga gitunga ang dagat. Pwede raman niya pa pillar of fire na pusti, na dako kay dira nga kayo. Was kalimot sila nga pwede ra to pauwanan sa Ginoo dito kayo. Lord, pawanin lang sa to. Kalimot sila ba? Dire sila ni patuo sa mga di na tom daw Ti agida ni Moses gidada pag dari kapi-kapoy ng tag-hike. Instead nga ana dire ta sila motuba nga. Kaya ra na nato kung ihatag nas Ginoo nato kung magtinarong ta ihatag nas Ginoo. Instead nga kanilang tuhuan, dire sila sa Kabawon silang gibuhat, katong duha si Joshua ug si Caleb, gitry pag nilag bato actually. Namunit na sila bato, niya ilan ang batoon si Joshua ug si Caleb kay ilang pation. Instead nga, na lang yung Ginoo, nanay tanang milagro, ato sila nito sa napo nga, ambot, unsay mga ranggo atong napo. So instead, nga, musod na ta sila sa promised land, pila gito kadlaw, murag, less than 2 weeks, musod na siya sa promised land, tungod sa ilang pagkarebelyoso, tungod kay sige sila, bagulbol nga, puya, di naging sila, anan lang sila nga, darin lang tayo, di na naging mada. Kabaw mo siya nitabo, naglagot ang Ginoo. Kabaw din, maglagot ang Ginoo, pastor, kabaw. Ningon ang Ginoo nga, nga mo mga butan man mo? Nga wa mo kita sa kong mga milagro? So instead of entering the promised land in 2 weeks, gingnan sila sa Ginoo nga, kani nga generation, example kamo lang taniya. Example kamo mga Israelites. Yan, ako si Moses. Ningon ang Ginoo, tungod kay kamo mga reklamador mo, mga bagulbulan mo, di mo tuon ako, people of unbelief, walay makasulod sa promised land ninyo. Yes, mo na gibuhat sa Ginoo. Ang nakasulod rin sa promised land natong grapo ha? Taga-anak kinsa? Si Joshua ug si Caleb. So balik sila, gipatuyok, wala sila pamatya sa Ginoo. Wala pamatya. But gipabalik sila sa desert. Tuyok sila dito for 40 years. 40 years. Usa ka generation. Gipatuyok sila sa Ginoo sa desert. Instead nga, in 2 weeks na nata sila sa promised land, nindot na takailang life dito. Tungod kay diriman sila nito o sa... Ang kaning duha, maoray nakasuod sa promised land. 40 years, balik na sa desert. Imagine ni mo, ang bagulbula to. May pa, patuol sa dala. 2 spies with good reports. Joshua and Caleb. But more than with good report, they had eyes of faith. Naa sila'y nakita, nga wala makakita tong 10 spies. Pareho man sila nakita, di ba? Pareho man sila giadto. Kani 10 spies, kita sila, nindot yung yuta, pero ko ni udagkuon ito. Pero kani sila, pareho sila nakita. Ninduta din yung tao, ay hatag inis Ginoo nato, iyago ni gipromise. Instead of unbelief, ang katong 2 spies, si Joshua o si Caleb, eyes of faith, pagtuo. Naa sila pagtuo, nga pwede ta mo move on. And maunay ako encouragement ninyo. Kinahanglan ta pagtuo, nga pwede ta maka-move on. Gikan sa tong sitwasyon ron, it could be a physical situation, emotional situation, nga murag nag-struggle ka, financial nga situation, we must have faith nga pwede ta mo move on, gikan na ning butanga. So, in closing, we need to move on. We need to move on. Move on na ta. And it's so easy to, sayon ra kay paminaw yung nga message, kanang mga maminaw ka sa Facebook or sa YouTube, nga lang mga motivational nga istorya ni ba, no? Sayon ra kay paminaw. And it's easier nga yes, ma-feel ni mo gamayron ba nga, bitaw no, kinahanglan mo sige ta mo move on na niya itong pagtuong, anong balik-balik naman niya akong gibuhat, mura magwa ko mutubo.
Mura magdi ko kairogan niya akong situation ron. Kinahanglan ako move on, yes, tinuod na ingong pastor. Pinakasayon pagit kay mo, yango pagit yango na, yes, tinuod na, amen, amen. But, it's an entirely different matter to do it. Okay? So, ibalik na sa nako. Kung ang tao dili gusto tabangan or ang tao dili gusto mausab, dili gid na siya mausab. Lisod gyud na usbon. But if you are here and you want to move on in your spiritual life, then we need to move with eyes of faith. In other words, yes, our experiences in the past, painful, mas sakit, yes, kita tanan way exempted. Puro tanay mga painful nga mga kaagi. Yes, tinuod na. But God will use those experiences. They are valuable lessons in life. And through those experiences, doon kanya para move forward ka, you will learn from those experiences to move forward, to move on. And yes, our situation, atong financial nga situation, di ba, pandemic, kita tanan, inanglan yung kwarta. But, let go of your fear. Let go of your worries. Because God promised to sustain you. And God promised to take care of you. Ni promise ang Ginoo. Kanya kapila naman siya napakya sa iyang promise. Zero. Tanan ng promise, iya pa nang nabuhat. And yes, the future, hanap-hanap ng future. Pastor, dark kayo, di ko kakita ba, murag tunnel ba? Nga blurry kayo, ano. It looks dark, it looks blurry, it looks cloudy. Yes, possibly. But God has promised that He will never leave you or abandon you. So kung nakakaroon, namo dre, naata, and then atong future, di kayo na ito maklaro. Gusto ka mag-secure og future para sa imong pamilya, kay wata ka ba, anytime, basig kuhaon tas Ginoo, di ba? Gusto ka mag-secure og financial nga future para sa imong pamilya, so kayod, grabe, kagod, lawas. Kalimutan nga, di Ginoo, day. Nawa ko mag-ingon nga, di lang sa tamo trabaho, di naman akong point. My point is, you do your part. Don't forget your family. Nga basig na sobraan na sa kagkayod, kalimot na kasi mong pamilya. And then let God take care of the rest. If you are here in nagrebuilde ka against Ginoo, sa may sabot ako ng rebuilde. Maybe mo simba ka, maybe mo ampo ka, pero sa imong nahuna di gyud kam tuor gyud. Ni ampo lang ko kay gi-require man sa akong pamilya nga mo ampo ko, simba lang ko kay di niya ko ka dawat og baon sa akong mama or mo na rebellious mga minds ba nga sige lang mo kuyog na lang ko pero di jud tuwa nilang gi istorya. If you are here and you're thinking like that, I challenge you, pwede niyo suwayan ang Ginoo. Try God. Suway kana kinasing-kasing nga pagsuway. Dili nga suway nga so dawa so dili. Testing siya usa ka buwan. Testing siya usa ka buwan, and I tell you, your perspective, your mindset about God will change. Kanay mong rebellious nga mind, nga may ka nga, may gamit, sultian ti ka, makaingon jud ka nga, kinahanglan jud ko sa Ginoo. Kinahanglan jud ko sa Ginoo. Kanay mga nay nato din yan, negative mga minds, kabalik-balik na ko, nigampo, wa magyapo ni madayo ni nga pre-request. We need to change our mindset. Tanaway mo kasing-kasing kung kanay mo giampo para unsam na. Unsa may motive din mo sa imong pagampo. And maybe in the future we can have a message about prayer, but there are three ways that God answers. When God says yes, when God says no, and when God stays quiet. So maybe in the future, but Ginoo, wa mo jud tubagan imong pagampo, Lord. Check your heart. And if dili gid matubag, then trust God nga all things work. Tanang butang. All things work together for good to those who love Him. Kung nahigugma ka sa Ginoo, then salig ta sa Ginoo.
Let's move on from our rebellious ways and our negative attitudes. Let's obey God. Obey God. Let's serve God. Nga naman, because our promised land is closer than we think. Dool na tas promised land, wata kabaw no nga. Nananita sa edge. Ya instead nga mo patuo ta sa mga promise sa Ginoo nga kung if God is pleased with us, din dadon ta niya dra. Instead nga mao niya tong mindset dirita sa mindset nga undang na lang ko pagka-Christian kay day po ni gamit. Di na lang ko magtotoo Ginoo. Instead nga dool na kita. Di na nun ta kasuod sa promised land. So, it's closer than we think. And as we celebrate communion, karong buntag, naman na time si pastor, mayroon siya nga 1 minute reflection, no? Ako i-suggest, nga reflect, ayo pagtanaw sa cellphone, wala na nga, taga 1 minute ni pastor, so update Facebook. 1 minute, reflect, unsa mang butanga, unsa man nga relationship, unsa man nga bisyo, unsa man nga sala, unsa man nga problema nga I need to move on. Kinanglan mo start progress na ko palayo. Unsa man ang butanga, and then give it to God. Ginoo, wa na ko kabaw unsay akong buhaton. Ginoo kani dugay na kay kuan ni problema ha, pero gusto ko nga mahumana ni akong ihatag nimo. Give it to God. And when you give it to God, siya ni bahala. Siya ni bahala na, okay? Do your part, and He will do His part. And I guarantee you, makaya na niya. Makaya na niya. So, change your mindset. Change your mindset. And move on na ta. Move on na ta, mga igsoon. So, let me close in prayer and then we're gonna have our communion. Most gracious Heavenly Father, thank you for being so patient with us. Salamat Ginoo nga imo ming gi-remind through this text from the Bible nga unsay nahitabo sa karaan. You remind us, God, that we have some things nga similar. In the same way nga sila nagbagulbol sa ilang situation, kami nagbagulbol sa mong situation, despite all the blessings nga imong gihatag, Lord, forgive us. Among gipangayo, Ginoo, ang imong grasya, pasaylua mi, Lord, sa kadaghang panahon nga makasala mi, sa kadaghang panahon nga dili mi mosalig nimo, nga mosalig mi sa amuhang kaugalingon, pasaylua mi, Lord. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong kaluoy. Salamat sa imuhang dakong gugma nga nagpadala ka sa imong anak aron mo antos sa grabe nga kamatayon para sa akuang sala. Para doon na ko'y kaugmaon, doon na ko'y future, kuyog nimo. O even while we are living here, God, we have a promised land nga imuming dadon, Lord. And I believe nga for each one of us, we are on the verge of entering our promised land. So God, help us let go of our rebellious ways. Help us to let go of our negative mindset and replace it with your mind. Replace it with things that are true, things that are noble, things that are right, things that are just, things that give you glory, Lord. Help us to move on. Help us nga muhawa na mi Ginoo sa kani nga sitwasyon nga mong kimutangan nga wala makapalipay nimo. Tagaay mig mga tao nga mutudlo namo unsay buhaton. Send us, God, people that love you, people that trust you. Tagaay mig mga tao nga mutudlo namo sa saktong dalan. And Lord, always give us the strength to
to do these things nga among giplanuhan. Holy Spirit, guide us every single day. Give us the strength to do this. Salamat, I pray blessings for each one here. I pray blessings for their families, for their work, their school. Salamat, Salamat. Thank you, Lord. Thank you. We pray this in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen.